Magandang hapon mga kababayan dito sa El Nido, Palawan. At sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Good afternoon. Nakapag-live ako kasi kanina napanood ko yung interview kay Senator Raffy Tulfo. Parang dito siya sa Palawan eh. Parang sa Puerto Princesa yun. Sa Radyo Bandera ko yata napanood. At ang tinatalakay niya is parang yung moment na nagpapa-interview siya is malapit na yung oras na magkakaroon sila ng conference ng lalawigan ng Palawan officers, mga opisyal ng Palawan. At kasama ang LGU yata ng El Nido. I'm not sure kung kasama doon ang El Nido. Basta pagkakaalam ko nasa Puerto Princesa yung interview kanina. Hindi. Ang nakalagay kasi doon 2 days ago sa post. Nakalagay doon 2 days ago. Ibig sabihin 28 ngayon. Tama, July 28. And then 26. Good afternoon po sir from Bibas. Thank you. Magandang hapon dyan sa Hong Kong. Alam ko nasa Hong Kong kayo. Tignan mo, mga kababayan, nasa Hong Kong yung mga followers natin. Marami ba kayo dyan? Pakibati naman yung ating mga kasabahan sa Filipino Forces dyan. Yung Filipino Guerrilla Forces dyan sa Hong Kong. Ayan. Thank you. Well, napanood ko po yun. At okay naman yun kasi mag-uusap-usap sila para doon sa kung paano nga yung gagawin dito sa El Nido, isasara ba yan o hindi, ganon. Pero yung tema kasi yung parang yung dahilan kasi nung pagmi-meeting nila, nagsalita siya doon ng mga dahilan kung bakit at hindi ko nagustuhan yung sinabi niya na alam mo yung dumi ng tao, yung binabanggit niya talaga yung ganon. Pero sa parang sabi ko, parang hindi man senador to magsalita. Di ba? Dapat sabihin mo lang, kasi nga may mga reports, may mga reports tayo na mataas yung coliform ng ganon sana lang. Hindi na yung mga duminta. Kasi yung salita niya kasi, kung makikinig yung maraming mga tao sa buong mundo, yung salitang yun, mandidiri ka talaga. Siyempre, magagalit ka. Ay, ba't ako pupunta dyan? Tapos mayroon pa siya sinabi na sinong buang ang pupunta dyan kung may mga ganyan, may mga dumi ng tao, di ba? Sabi ko, parang irresponsable. Mabuhay ang FGF. Ayan, mabuhay. Parang irresponsable yung part na yon. Yung part lang naman na yun eh. Tagahanga din ako ni Senator Raffy Tulfo sa mga marami din siya natutulungan, pero yung part lang na to hindi ko nagustuhan kasi malaking panira yon sa bayan ng El Nido bilang isang number 1 tourist destination. At ang Palawan is number 1 tourist destination sa buong mundo. Di ba? Tapos tayo ngayon nagsasalita ka sa social media, napapanood ka hindi lang sa Pilipinas, napapanood ka hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo, hanggang sa Greenland. So, di ba? Yes po, yes. FJ Fongo, please follow Sir Aram. Thank you. Yan, yung mga followers natin dyan from FGF Hong Kong. Thank you. So, yun nga, yun lang naman ang kinokomentaryuhan natin na sana yung mga national officials, any government officials, maging responsable naman kayo sa pagbibigay ng mga statements ninyo kung ini-interview kayo. Kasi malaking kasiraan yan sa isang lugar. Hindi kayo magdahan-dahan kasi katulad niyan, hindi ninyo alam kung ano ba talagang inaalok dito sa El Nido. Kasi kung alam mo, hindi ka ganun magsasalita eh. Tingnan mo.
Itong El Nido laging si Ate Nanette. Ate Nanette Dansil Avis, Kuya, what time soon na ni BBM? I don't know. Sige lang, hindi ko pa alam. Mamaya-maya siguro yan. So anyways, yung po kasing sample na kinukuhanan nila ng level ng coliform, ang malaking question dyan, saan ba nila yan kinukuha? Naging mayabang na po si Senator Raffy Tulfo mula naging senador siya. Yun, di ba? Yun yung tanong ko, saan ba kinukuha yung sample na tinitest nila? At sino ba yung nagtitest niyan? DNR? Or may mga tagasang ahensya yung nagtitest ng tubig diyan sa dito sa buong El Nido? At baka naman yung isang sample lang na kinukuha nila diyan lang sa harapan ng mga yung populated areas dito sa mainland. So ganito kasi yan, mga kababayan, hindi lang ito para kay Senator Raffy Tulfo. Para ito sa lahat ng hindi pa nakakaalam ng mga isla ng El Nido. Dito po sa El Nido, napakaraming isla dyan na pupuntahan ninyo. Ang mga isla po ang ino-offer namin. Nag-o-offer po ang lahat ng travel and tours ng Tour A, Tour B, Tour C, and Tour D. Sa lahat ng mga tours na yan, doon dapat kumuha ng sample nang ipapatest ninyo na siyang pagbabasihan ninyo na kailangan na ipasara ito kasi may mga mataas na yung level ng coliform. Ay kung dyan nyo lang kinukuha yung mga sample sa mga tabi ng pier o dito sa harapan ng bayan, ay talagang populated areas yan eh. Eh lalo na ngayon na nagbabagyo, talagang aapaw yung tubig doon eh. Mabuti-buti na nga lang na binabara-bara na nga yan ng iba dyan para hindi pumasok doon yung tubig sa dagat. Eh kaya nagiging sanhi naman ng pagbabaha ng bayan. Kasi ang alam ko dati dyan, mayroon binabaran, ewan ko lang kung binubuksan nila ngayon yan. Ginawan kasi ng paraan yan na hindi pumasok sa dagat yung mga tubig na galing sa pusali. Galing sa galing dito sa mga CR, galing sa mga kitchen. Yun po talaga dapat yung yung tanong natin kung saan ba kinukuha yung mga pag-testing yung sample. Kasi hindi ako naniniwala na gano'n eh. Ang El Nido kasi, ang ino-offer natin island hoppings. Halimbawa, doon sa Commando Beach, doon sa Helicopter Island, doon sa Snake Island. Doon ba kayo kumukuha ng Doon ba kayo kumukuha ng sample para sabihin nyo na dapat na ipasara ang El Nido dahil marami? Diyos ko, Diyos mio, Diyos por santo naman. Parang 2014 pa, 2013 niya. Pinagbawal na nga ng mayor yan na lumangoy dyan sa Alam ko, no swimming dyan sa harapan ng bayan. Bakit? Kasi inhabited nga yung harapan ng bayan. Maraming mga nakatira, maraming restaurant, may mga aso pa dyan. Mabuti na lang dyan, yung tagawalis dyan sa bayan. Tagawalis ng Aplaya. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nagwawalis na. Nalilinis na yung Aplaya. I mean, maging responsable naman kayo, mga official kayo ng gobyerno. Pupunta kayo dito, tapos sasabihin nyo, may tae dyan sa mga ganito. Sino yung buang na pupunta dahil may tae dyan? Di ba nakakarimarin pakinggan ba? Parang hindi sa akin parang irresponsible ka magsalita. Dapat tignan mo, itanong mo kung hindi mo alam, lahat po ng travel and tours,
Hindi po dyan nag-o-offer. O, buti man lang kung ako na travel and tours ako na, okay na, 1,200. Lumangoy ka dyan sa may harapan ng bayan. Walang ganun dito. O ito, 500 na lang. Diyan lang kayo maglangoy sa kurong-kurong. O ito, 800 na lang. Diyan na lang kayo sa dulo ng may sementeryo. Walang ganon. Dito sa El Nido, ang ino-offer namin sa turista, yung mga isla at mga beach na magaganda, malilinis talaga. Eh bakit hindi kayo kumuha ng sample doon? Yun, ganun sana dapat eh. Parang nakakatulig na ba yung sabi na, ipapasara lagi. Ay, kung yung point natin dito, mga kababayan, kung alam nila ito na nag-o-offer tayo ng island hoppings, mga malilinis na mga isla sa beach, ang point dito is, hindi aabot doon sa desisyon na napaka-harsh naman yung desisyon na isara. Alam mo ba yun? Kasi kung makikipag-bargain ako, kung ako yung makikipag-bargain dyan sa mga yan, ang ino-offer natin, yung island hopping, sir. Wala po talaga. Malinis po yung mga isla natin, sir. Ito dito sa mga bayan, maraming mga bahay, maraming restaurants, may mga aso minsan pakawala dyan, hindi man natin mabantayan lahat yan. Ay minsan talaga magkakaroon dyan ng dumi. Pero hindi mo ma-perfect yan, sir, na malinis. Pero ang nangyayari po sa ngayon, matagal ko na pong alam yan. Ayaw ng mayor ng El Nido na palanguyan yan ng mga turista. No swimming yan eh. Alam nyo ba yan? Ako alam ko yan. Kasi matagal ako na diyan ako nakatira dyan sa may Serena Street. Nakikita ko nung araw dyan, nakalagay dyan, no swimming yan. Tinanggal na nga dyan yung mga lamesa na nag-o-offer ng mga pagkain. O, di ba? Alam ko yan noon pa. Kung hindi ako nagkakamali, 2014 pa, bawal na yan, languyan dyan. Kasi may mga bangka, delikado nga rin dyan. At saka, hindi man yan ang ino-offer natin sa turista. Ang ino-offer natin sa turista, yung mga isla. Island hopping nga eh. Kaya sana naman, itong mga katulad ng salita ni Senator Rapi Tulfo na sinong buang ang pupunta dyan kung may mga tae dyan. Pangit pakinggan yun, Senador. Senador ka pa naman. O, di ba? Hindi ka nakakatulong. Hindi nakakatulong yun. Kasi, interview mo yun eh, nasa social media yun eh, na kumakalat yun sa buong mundo eh. Social media ngayon, hindi lang buong Palawan ka lang napapakinggan. Pakinggan ka hanggang sa Europa. Oh, may mga translator na ngayon. I-download lang nila yung video mo, tapos i-translate lang nila yung sinasabi mo sa kanilang salita. Malalaman nila na hindi na pala dapat punta ng El Nido kasi may mga tayo dyan. Alam nyo ba yun? Kakasira yun. Mali yun. Hindi po natin pinalalanguyan yan. At hindi po natin yan, hindi naman dahil hindi yan pinalalanguyan ay hindi nililinis. Alas 4 ng madaling araw dyan yung naglilinis. Alam ko eh, madilim pa pag pupunta ko sa playa, nandyan na yung nagwawalis eh. Alam niya ba yan? Andyan na yung naglilinis dyan para walang dumi. Pero hindi natin ma-perfect yan. Kaya nga may mga STP tayo na ginagawa dyan. Para lang yan dito sa sa harapan ng bayan, yung mga STP na yan. Para hindi naman magdumi yung dagat dyan sa harapan ng bayan. So may mga STP naman na ginagawa yung gobyerno. Kung may likang STP, di kaya ayusin. Kung hindi nakasya yung mga dapat ilagay sa STP, didagdagan. O ganon. Tumulong kayo, senador kayo eh. Mandamin yung mga pera dyan sa Senado eh. Nagbibigay ka nga ng 500,000 pag sa mga sa mga vlog mo eh. Bibigay ka nga ng pera eh. Yung pa kaya hindi ka mag-allocate ng funds. O dito, from the Senate, mag-allocate ng funds to expand the septic tank o anong tawag dyan? STP ng
STP ng El Nido. Oh, ganun sana ang gagawin niya. Nakakatuwa pa yung ganun eh. Kung gagawa kayo ng budget sa Senado para mapalawak pa o madagdagan pa, mapalaki yung STP ng El Nido eh. Hindi naman yan basta-basta, milyon-milyones man yan. Pero yung salita mo na hindi maganda yan eh. Ay nako. Kaya nga ako, mga kababayan, hindi ko matiis yun na kanina pa eh. Inaano lang, sabi ko, palagpasin ko lang yung tanghalian eh. Kasi maraming kumakain eh. So yan, mga kababayan. Nakakalungkot yan. Irresponsableng opisyal. National officials ka. Ganyan ang sasabihin mo. At saka ngayon ko lang narinig ang national officials na nagsalita ng ganyan. Kailangan talaga professional ka dapat magbigay ng mga statements, lalo media. Kasi wala nang haharang kasi yung ating social media ngayon. Hangaabot na hanggang doon sa kabilang ibayo ng mundo. Magandang hapon po, admin, at sa lahat watching from Nasigdan, Masagana. Thank you, Rai Kirona Ismail. Thank you for watching. Isa yan sa atin mga admin moderators. O yung mga nanonood sa El Nido Forum, no? Ayan, isa yan sa mga admin ko si Rai. Pwede kayong mag-message sa kanya kung hindi kayo na-approve. Kasi minsan ako hindi ko na talaga matupag sa dami ng ginagawa ko. Anyway, ang local government ng El Nido is dapat mayroon talaga siyang, ano ba? Ano ba tawag dito? Mayroon siyang page na masisipag talaga yung nag-i-explain tungkol dyan. Kasi may napansin ako na nung nakaraang araw, may napansin ako na mayroon ng municipal media board. Sino kaya yung municipal media board? Sino kaya yung mga board of directors? Ano yan, board? May mga ano yan? May mga marami kayo dyan. O sana kung marami kayo dyan, maging malakas at masipag kayo mag-explain dyan tungkol sa mga ganyan. At nakikita ninyo yung mga tulad nito, dapat binabatikos natin yung mga ganyan, yung mga nagsasalita laban. Kasi panira yan eh. Hindi na nakakatulong yun eh. Panira yun, honestly. Eh, alam nyo ba naman kung masira yung El Nido is magmula sa negosyo hanggang doon sa tricycle driver, hanggang doon sa nagtitinda ng mga balot, hanggang doon sa mga tour guide lahat. Apektado lahat yan. Hanggang sa nagtitinda ng ampalaya, talong. Apektado lahat yan. Nagtitinda ng buko. Wala nang bibili. Walang turista. Alam nyo ba yun? Dapat maging responsable po tayo sa atin, sinasabi. Wala namang problema bumatikos, basta constructive. So yun mga kababayan, nakakainis lang eh, kaya lang na-absorb natin yung mga negative vibes na yan eh. Anyways, sana yung ating LGU is masipag sila mag-post kayo dyan sa dyan sa El Nido Forum. Ang dami-daming mga Facebook group, magpo-post kayo na ganyan, na ganito, napakalinis ng natin. Kailan lang sipagan. Kung masipag kayo ngayon, doblehin natin ang sipag kasi itong mga official ito, pag nasalita, akala mo, ang dumi-dumi na natin talaga. Hindi nila alam eh. Hindi ko alam kung nakapag-island hopping na ito dito si Senator Tulfo eh. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-island hopping, subukan mo. At doon ka baka magulat ka. Pag doon ka maglangoy-langoy doon sa may 7 Commando, baka sabihin, ay grabe naman kagalinis ang tubig dito. Oh? Baka yung napunta Manila Bay lang eh. Di ba? So yun mga kababayan. Hindi muna tayo magtagal at syempre batiin natin yung ating mga viewers. Agapi Sniper! Oh, shout out sa iyo, idol!
Ang ganda ng pwesto niya ni Agape dyan. Masisipag yung kanyang mekaniko. Oh, ang daming pyesa dyan sa harapan ng Yamaha dyan sa Leo. Agape Sniper, may motor parts yan siya dyan. So yan, maraming salamat po sa ating mga kababayan na laging sumusubaybay sa ating mga programa, pagla-live dito sa ating Facebook account. At siyempre, ipopost ko to sa El Nido Forum. Maraming salamat, Ma'am Vivas Parida Cicel. At siyempre, kay Rai Kirona Ismail. At sa mga nanonood po ng aking video. Thank you. At sa lahat ng opisyalis ng bayan ng El Nido, thank you sa inyo lahat. At magandang araw, mabuhay. Bye-bye.